Tara nga guys, alamin nga natin bakit wala kaya tong zipper tong bag na to. Nakalimutan lang ba? First, maglalagay pa rin tayo ng ating filling na chocolate icing and then chocolate ganache na may chocolate chips. Ang ating bestseller na Choco Moist Cake. At dahil nga imamani cake natin to, dito sa pang third layer, ganache na lang ilalagay natin. Medyo damihan na lang natin ng ganache, filling, and then chocolate chips. Once na malagyan na natin lahat ng layer, i-scrape na natin yung gilid, tabasan natin para makuha natin yung shape ng bag na gusto ng client. Lagyan ulit natin ng dowel. This time, hindi siya sa gitna, ilagay natin siya sa gilid. Kasi dyan natin sa gitna ilalagay yung pera. And then, lagyan na natin siya ng chocolate ganache. Bali, ang gamit ko dito is water ganache. Mixture ng water and then ng chocolate. Sa measurement naman, nagtatansya-tansya lang kasi ako. Pero nag-i-start ako sa 500 grams ng chocolate and then 1/4 cup ng water. Ganito naman yung ginawa ko para dun sa pera. Nilagyan ko siya dun ng acrylic. Yan yung hihilain ni client. Bali, itong straw yung magiging stopper natin. So, itutusok natin yan sa both sides ng cake and then padadaanin natin siya doon sa hole na ginawa natin yung sa may butas ng cake. Make sure lang natin na nakalubog talaga yung buong pera doon sa cake para hindi siya nakaumbok once na de-design na natin. So yan, perfect na. Sa fondant naman, bale, ginawa ko na to mga 1 week before. Nag-i-stock naman talaga ako ng mga fondant kasi ayoko yung on that day na magde-design ako, doon pa lang ako gagawa ng fondant kasi sobrang nakakapagod pag ganun yung setup. For the fondant naman, paid workshop to na inatenan ko way back 2019. And so far, wala pang bigo at hindi ako binibigo ng fondant na to umulan or umaraw. Talagang sobrang ganda niya. Kung napansin nyo, fondant na lang din yung pinantakip ko dun sa pera para matakpan siya. And then another cover ng fondant ulit. Yung i-cover ko na yung buong cake. Sa first cover niya, thin layer lang muna yung kinover ko dito. Kasi may ilalagay pa naman tayo sa kanyang fondant mamaya. Okay lang kung hindi pa siya perfect tignan. Kasi bali sa loob lang naman yan eh. To secure lang yung cake, yung pinaka-cake niya. Para mas maganda tignan yung mamayang ilalagay nating fondant. Sa gagawin nating cover ng cake, medyo makapal lang yung gagawin ko dito na dapat stable siya, nakatayo. So, nilagyan ko siya ng tie loose. Konting tie loose lang para medyo tumigas talaga yung fondant natin. At ginamitan ko na ng ruler, no, para naman pantay talaga yung pag-cut natin dun sa sides ng fondant. So, ito na yung nagawa natin para dun sa mga sides ng bag. Size 7x8 yung front tsaka back. Yung sides naman, 7x4. Lagyan lang uli natin ng water para yan yung pandikit natin dun sa mga fondant. Dito sa sides, nagkamali pala ako ng size. Dapat pala 7x5 para may allowance. Para medyo nai-stretch ko. Yan kasi medyo nahirapan ako. Dapat pala, kasi yung size na ng cake is 6 yung height and then 4 na yung width niya. So, dapat pala, ginawa ko 7x5 para medyo ganyan yung niya, yung effect niya. So, ginawa ko, in-stretch ko na lang tapos pininch ko na lang siya para magmukha siyang nakapalubog yung parang pabag talaga siya. So, dahil ganito yung design ni client, nag-cut lang din ako ng ganyan and then nilagay ko siya sa taas. And then, inayos ko lang siya medyo pinch para hindi siya yung as in straight na straight. And then, curve ko lang siya. Para sa handle naman ng bag, nagsukat lang ako dyan na medyo maliit lang na handle. So, ganito lang yung ginagawa ko para magkaroon ng handle. So, pinapantay ko siya and then kinakat ko yung gitna. And then, medyo ibubuka ko lang siya konti para makapasok yung wire natin na ilalagay. And then, lagyan ko lang siya ng water. Yun yung magsisild sa kanya sa loob para hindi na siya bubuka-buka. Sa paglagay naman sa cake, dapat itansyahin din natin na yung parang akma siya dun sa parang bag talaga. Hindi yung medyo malapit, hindi medyo malayo. Dapat yung sakto lang. And then, isild natin siya ng water ulit. Sa strap naman, gumawa lang tayo ng ganyan kasi lalagyan natin siya ng tag na M. Stands for mom. And then sa
pinaka-design niya, no, ito lang naman talaga yung pinaka-design niya, ribbon na gold. So, napakadali lang. At dahil nga medyo mabigat siya, nilagyan ko siya ng toothpick para yun muna yung mag-hold sa kanya hanggang sa hindi pa siya dumidikit. And then, tanggalin na lang natin siya later on. Walang ako ng maliit na bulaklak made of fondant para pantakip natin dun sa acrylic para naman hindi halata na meron tayong surprise. So, habang tinatapos ko ang atong cake na to, naalala ko, bakit nga pala wala siyang zipper, no? So, sa inspo kasi ni client, wala naman talaga siyang zipper. So, ginaya ko na lang naman yon. And then dito, para mas maging shiny talaga yung cake, ini-sprayan ko siya ng edible na silver dust na nilalagay ko siya sa vodka. So, ayun lang guys. Ang haba na pero napaka-simple lang ng cake, no? Thank you for watching, Bye!